Good morning guys! So today manganganak na tayo. So today is November 25, 6:30 a.m. And nandito na kami ni Tyler sa hospital. And ito nga pala yung labas ng hospital. Ang pangalan ng hospital nito is Tamarack Hospital. Pinaka-due date ko is November 30 pero sobrang namamanas na ako at iniiwasan natin magkaroon ako ng preeclampsia kaya naman pumayag na yung doktor na magpa-induce na din ako. Para daw sa safety ko at safety ng baby. Ito nga pala yung mga gamit ko, inaantay ko lang si asawa and mag-check-in na kami yung dalawa. At ito nga pala ang aking asawa na pogi at mapagmahal. So, nandito na nga tayo sa hallway, papasok kung saan, papunta sa room. Ang ganda ng hospital na to, sobrang linis, sobrang ganda, and meron kang sarili mong room. And hello, this is me, 7:30 a.m. in the morning, nakagaon na tayo. At pinasuot nila ako ng parang skirt kasi i-monitor nila ang baby's heartbeat. So, this is me. Ayan. Naka-ready na tayo. Nire-ready na ng mga nurses yung mga gagamitin. At chill lang kami ni Habi. Siyempre, promise ko sa sarili ko na pag manganganak ako, Dior product lang ang gagamitin ko. So, lahat to, gift to ng asawa ko na nagkakahalagang mga nasa $700. Gift niya yan sa akin. Talagang binili niya yung mga gusto ko. And siyempre, magmi-makeup lang ako para maganda tayo kapag manganganak. So, this is me. As you can see, I have a makeup on. May blush on. O, diba? Manganganak na lang talaga eh. Gusto maganda eh. Pero mamaya tignan na lang natin itsura natin. Baka mawala yung makeup natin ito sa kakaungol dahil sa sakit. So, nilagyan na nila ako ng Pitocin. And mamaya explain ng doktor kung ano procedure yung gagawin sa akin. And then, so as you can see, sabi ko nga kanina, susot ako ng skirt kasi ipamonitor ang heartbeats baby. So, ipapakita ko sa inyo na may nilagay silang dalawang monitor sa akin for heartbeats baby. And yung isa naman is para sa contractions. Para nabibilang nila kung ilang beses nagko-contractions. So, ayan. Dito, 1 cm pa lang tayo. So, medyo ang tagal. Naiinip na ako. So, yan, tinali ko yung buko ko para malinis tignan. O, diba? Ganda. Ganda pa yan kasi wala masyadong nararamdaman pang sakit. Gandang-ganda sa sarili, charot. Siyempre, yung asawa ko, ayan, chill lang din siya. Super sweet niyan, tatayo yan. Tapos, bibigyan ako ng kiss. Ihahag ako, tatanungin niya kung ano yung nararamdaman ko. So, I'm so lucky to have him in my life. So, ito nga pala ang aming room. Ayan, mayroon kaming sariling private room. And meron kong sink dyan, yung bed ni baby kung saan siya titimbangin mamaya. May TV, syempre may wifi. Dito ako sa bed, may rocking chair, may sofa bed, and may sofa. So, ayan, nag-uumpisa ng mag-snow sa labas. Ito pala ng aming first meal. Ayan, so, ito naman kay Habi Pizza. So, sa hospital na to, talagang ang sarap ng mga pagkain and order ka lang talaga. So, kakain muna tayo ng spaghetti kasi magla-lunch time na and kailangan natin kumain. Medyo naiinip ako. Parang feeling ko ito yung pinakamatagal na panganganak na ginawa ko sa buhay ko. Charot. So, ayan. Dito, nasa mga 3 cm pa lang tayo. Kaya, chill-chill lang ako. Wala akong masyadong nararamdamang sakit. And as in wala. Sobrang naiinip lang talaga ako kasi ang tagal. Parang gusto ko manganak na agad. So, iba yung procedure ng induce at Pitocin sa natural birth. Mas advice ko sa'yo ba mag-natural birth ka na antayin mo pumutok yung panabigan mo ng sarili. Okay? So, yan. Look at me. I'm getting tired. Medyo sumasakit na rin yung tiyan ko. Nakakaramdam na ako sumasakit na yung tiyan ko. Umihilab-hilab na siya and nararamdaman ko na siya na nag-uumpisa na siya kasi nahihirapan na rin ako huminga dito. So mga nasa 5 cm na tayo dito and medyo nakakaramdam na ako and hindi ko lang alam kung kailan mag-uumpisa lahat ng to. Naiinip na rin ng aking asawa kaya naman daw lakad-lakad lang daw muna siya kasi nakikita niyo naman 4 p.m. na. Wala kami ibang ginawa kung magtantay lang all day. And wala pa ako masyadong tulog, 3 hours lang.
And ayun, sabi ng nurse, mag-hot tub daw ako. Makakatulong daw yan para ma-relax yung tummy ko, ma-relax yung likod ko. So, nag-hot tub muna ako. So, hindi ko na napakita sa inyo yung room. So, meron nga pala ditong hot tub sa loob ng CR. Which is dati napapanood ko lang to sa mga video. Napapanood ko lang to sa ibang tao. Pero ngayon na-experience ko na siya. So, ayan. Nakakaramdam na ako dito. Napapansin nyo medyo talagang namamagana rin yung mukha ko. So, ayan. Antay na natin yung nurses. Dito, nag-uumpisa na akong mag-stretching. Nakaupo ako sa bola. Nag-stretching ako. Nagba-bouncing ako sa ball. And ginagawa ko na lahat para lang mapabilis at bumaba siya. Medyo napapagod na din ako dito. Medyo nagugutom, napapagod, na gusto nang matulog pero ayokong matulog. And hindi ko na rin alam gagawin sa buhok ko. Basta gusto ko maganda ako pag nanganak ako, be. Ginawa ko na rin lahat ng ayos sa buhok ko. Makikita nyo, iba-iba na talaga yung ayos ng buhok ko. See? Kasi hindi ko na talaga alam. Pagod na ako. Pagod na kami. Sobrang pagod namin. Wala na, be. Pagod na talaga. Tired na. O dito, 7 cm na tayo. Wala pa yan masyadong nararamdaman. Smile pa yan. Pero ba yung buhok ko, be? Ano nangyari? So yung asawa ko pagod antok na din. Ang mother-in-law ko nandiyan, manonood yan sila. Ito na ang tinatawag na ring of fire. Ayan na, nagle-labor na ako dyan. Nasa 8 cm na ako. Nag-uumpisa ng sumakit ang buong katawan ko, buong likod, buong tiyan. Umiikot yung paningin ko. As in, hindi ko maintindihan yung sakit. Yung asawa ko, hinihilot yung balakang ko, hindi maintindihan kung anong gagawin niya sa akin. Grabe yung ungol ko sa sakit, nagmamakaawa na akong huminto yung sakit. Ito yung hindi ko na alam gagawin ko kahit tumiga ako, umungol ako sa sakit. Nagmamakaawa ako na ihalisin yung sakit. Hindi ko na maintindihan. Grabe yung sakit na ito yung pinakamasakit na nangyayari at na-experience ko sa buong buhay ko. Sobrang sakit. Sobrang sakit. Para kang sinisiliban ng apoy ng buhay. Ito yung time na tinutulungan ako ni Tyler mag-focus sa paghinga kasi nakakalimutan kong huminga. Masyado ako nagpo-focus sa sakit. Sa sobrang sakit, talaga nakapikit lang yung mata ko. So, sobrang sakit, hindi ko na maintindihan nangyayari sa paligid ko. Naririnig ko lang talaga boses ni Tyler. Tinutulungan niya akong huminga at tinusubukan niyang mag-focus ako sa kanya kaya ginagawa ko lahat. Dito, tinanong ako kung gusto ko mag-epidural. Sabi ko, sige na, kasi sobrang sakit na. Parang nasa isip ko, sige na, isisaryan nyo na rin ako para lang matapos na yung sakit. So, ayan, sobrang support na pagmamahal yung talagang ginawa ng asawa ko. Talagang makikita mo sa kanya na alalang-alala siya sa akin. Chinek ako ng doktor, nasa 9 cm na ako, kaya hindi na pwedeng i-epidural. Kaya sabi ng doktor, pwede na natin itong i-push. I did too hard push. Ang umbilical cord ni baby nakapalibot sa leeg niya at sa katawan niya. And thankful talaga, sobrang galing ng doktor ko. And ayun, talagang alam nyo guys, sa sobrang sakit ng nararamdaman ko, wala akong maintindihan sa paligid ko. Pinapakinggan ko yung boses ni Tyler na, baby push, don't stop, baby push. Yun lang talaga yung pinakikinggan ko. And my baby's born. So, ayan, this is my baby. So, grabe yung sakit na dinanas ko dito, guys. Sobrang sakit. Pero worth it talaga nung narinig ko na siyang umiyak. And super thankful ako sa asawa ko and sa mother-in-law ko. So, thank you for watching.